Ayun. So, kumusta po kayong lahat? Putang ina mo, Lisa Marcos, Bongbong Marcos, Martin Romualdez, putang ina mo, Lisa. Di ba? Sabi ni Sarah yan. Oo, ayan. So, lipat muna tayo. Oo. Alright. Lilipat tayo ng chair. Hindi ko kuha eh. Ayan. Kumusta kayong lahat dyan? Ay, basa. Ay, dirty. Ay, madumi. Ay, nako. Naglit lang na. Ay. Eto na nga mga kababayan, ako putang ina mo, Lisa Marcos, Bongbong Marcos, Martin Romualdez. Naalala mo ba na pinadalhan mo ako ng sobre, ng video, na dito kukunin ang pera? Putang ina mo, Bongbong Marcos. O, diba? Hindi magandang pakinggan. Putang ina mo, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, sabi ni Sara Duterte, kawatan. O, diba? So, ito na. Dami kong kagat ng lamok. Mega love shoutout, Ma'am Susan Vergara, Ma'am Emily Cruz, Ma'am Rosario Vicen, oy, Tita Nida Pimentel, Ma'am Renilda Gutlay. Mega love shoutout po and good evening, Ma'am Amelita Puso. Ayun, mega love shoutout. Nako, kumusta kayong lahat dyan? Huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe. Ma'am Cristita Bartolome, mega love shoutout. So, eto na nga. Maganda yung ating pag-uusapan ngayon na medyo malaking impact po ito sa ating bansang Pilipinas, yung kaguluhan ngayon sa Philippine politics. Actually, magandang balita ito, ito yung ating sasabihin is opinion ko lang po ito. Hindi man po ako abogado, pero nanonood po ako sa mga sinasabi ng abogado. Actually, lahat naman ng abogado iba-ibang opinion, iba-ibang analyze, iba-ibang analisa at iba't ibang sinasabi, no? Pero itong sinasabi ko ay talaga namang may laman, di ba? So wala pa namang 5 minutes. Comment po kayo diyan. John Sanchez, gandang gabi po. Ma'am Rosario Vicen, mega love shoutout. Ma'am Susan Vergara, Ma'am Nanay Nita Cortez, Ma'am Amelita Puso, ayun. Papakulong daw ng mga vlogger. Sir Ken, papakulong daw ng mga vlogger. Sino Tita Nida Pimentel? Pagkakaalam ko, mga vlogger ng DDSA, tinutugis ng NBI. Ay naku, buti na lang hindi ako DDS vlogger. Buti na lang hindi ako DDS vlogger. Hindi ako tinutukhang. Hinahanap ng NBI. Eto na. Ay nako, Diyos mio Marimar, anak ni Jesus. Hindi ko alam sinong kumadrona. Ma'am Alicia, hello po, good evening sa inyo dyan sa Pilipinas. Ma'am Alicia, hello po. Ma'am Arlene Merliano ng Marikina. Ma'am Raquel Borromeo, may kalab shoutout. Nako, maganda yung ating pag-uusapan. Wala pang 5 minutes, so comment po kayo para ma-shoutout. Sa mga hindi ko po ma-shoutout, at malamang hindi po kayo yun supporter, mga basher po kayo pag hindi kayo na-shoutout. Diba? So comment, like, share, and subscribe. Magpapadami po tayo. DDS, mga vlogger, ipapakulong. Nako. Buti na lang hindi ako DDS vlogger. Kasi kung nagkataon DDS vlogger ako, nako, ititikloin ako ng NBI. Nako. Dapat kumain ka dyan ng piatos. Kaya nga, Ma'am Rosario Vicen, walang piatos, mahal wala ko pambili Leo Versosa, hello po. Ay, Sir Leo Versosa, kaano-ano mo si Sam Versosa? Oo, nangungulilat sa survey ng Maynila bilang mayoral candidates. May love shoutout sa inyong lahat. Nako, pasensya po kayo, medyo maaga-aga po ating live ngayon. Dapat talaga mga sinungaling sabi ni Sir Arnel Fernandez. Kaya nga wala. Kung ako, kahit naman ako, Sir Leo Versosa, hindi ko talaga ang sasabihin kamag-anak ko yan. Bakit? Hindi naman ako scammer Madadamay pa tayo. Titay Vlogs dyan sa Canada. Mega love shoutout. Nako.
Sa mga taga-Canada, wala na bang snow dyan? Padalhan nyo naman kami ng snow. Isabel Sino, hello po sa iyo dyan, ma'am. Sir Anel Fernandez, hello po. Ma'am Shirley Larida, good evening Sir Kent at Bibi Kenzo. May galap shoutout din palaboy. Nako. Mga basher, pasok kayo sa live ni Sir Kent. Fuck you kayong lahat sa earth, sabi ni Ma'am Amelita Puso. Mami Bel Jobson, Ma'am Susan Vergara. Nako, maraming salamat. Love sa iyo, Ma'am Susan. Oy, support BP Sara. Nako, hindi na ako sa supporter ni BP Sara. Oy, putangin na mo, Bongbong Marcos. Lisa Aranita Marcos, Martin Romualdez, putangin na mo. Di ba sabi ni Sara yon? Ginaya ko lang. Sana makulong rin si... Nako, ayaw ko pangalanan yung mga pangalan, Ma'am Alicia, kasi mga kaibigan ko yan. Mga kaibigan ko yan, pero wala naman akong pakialam sa kanila. Actually, marami po akong kaibigang vlogger ng DDS. Hindi po ako nangingialam sa vlog nila, basta wag nila akong pakialaman. Yun lang, mag-vlog sila ng vlog nila, mag-vlog ako ng vlog ko. Huwag nila akong pakialaman. Diba? Ma'am Arlene Merliano ng Marikina, Nanay Nita Cortez, ayun, maraming salamat po. So, eto na nga, sabi ni Sugar, hello po. Hello po sa inyong lahat. alas 8 na. 6 and 32 seconds na tayo. 6 minutes na. So, ito na ang start ng live natin ngayon. Alam nyo ba? Hindi pa, malamang. Hindi ko pa kwento eh. Sasabihin ko na. Ganito po kasi ang kwento. Marami pong iba't ibang civil groups na nag-file ng complaint laban kay Sara Duterte sa kanyang impeachment. So ngayon, yung pinasa po nilang impeachment complaint, nagkamali lang. Yung pinasa po nilang impeachment complaint laban kay Sara Duterte, pinoprocess pa lang. So ngayon, saan ba mapupunta yon? Dalawa po ang papatunguhan ng impeachment complaint na yon. Mapupunta po yun sa Senado at sa House of Representatives or sa madaling salita, sa Kongreso. Ngayon, kapag yung impeachment complaint na yon, pag narating sa Senado, ilan ang senador sa Pilipinas? 24. Yung 24 ka senador, kapag mag-okay doon, 12. 50-50 na. Ngayon, ilan ba ang congressman sa Pilipinas? 300 plus. Sabihin natin, 390. Yung 390 na yun, kung 180 ay mag-okay doon, na i-impeach si Sara, at 12 sa 24 ka senador ay mag-okay na i-impeach si Sara, talaga pong tagilid po talaga si Inday Pusit. Talagang matatanggal po siya bilang Vice President ng Pilipinas. Ngayon, ang tanong, Ken, kapag sakali na matanggal si Sara bilang Vice President ng Pilipinas, ano pong mangyari sa kanya? Malamang kapag natanggal po siya, wala na siyang power. Hindi na po siya ang Vice President. Ngayon, kapag natanggal si Sara, ano pong mangyayari sa kanya? Pwede pa po ba siyang tatakbo? Wala na po siyang karapatang tumakbo kahit sa anong posisyon sa gobyerno. Kasi alam niyo po kung bakit. Tinanggal po siya Binutuhan po siya ng Senado at Kongreso at tatanggalin po siya. So once pag natanggal siya, impeach, mawala ng power, may possibility pang makulong at matuloy-tuloy ang kanyang mga kasong kinakaharap. So ngayon, may possibility pa ba siya o pwede pa siyang tumakbo? Sa politics, wala na po. Maliban na lang kung si Pangulong Bongbong Marcos bigyan siya ng pardon. Pag binigyan siya ng pardon, may karapatan pa siyang tumakbo. Diba? MC Benzel, huwag kang magsabing bobo kasi kalahi nyo lang ang bobo. Huwag kang tanga. Diba? Kasi pag ako pa naman magmura sa buwa ka ng ina mo, ang pangit ng lahi mo, mamatay ka na. Masakit. Kapag natanggal si Sara Duterte bilang Vice President ng Pilipinas, wala ng kawatan. Natanggal na Ngayon, pag natanggal siya, wala na siyang karapatang tumakbo or kahit anumang posisyon sa politiko. Maliban na lang kung bigyan siya ng pardon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, kung ako ba si Bongbong Marcos na ipapapatay ni Sara, magbigay pa ba ako ng pardon? Di na. Diba? Ikaw ba naman sabihang, putang ina mo, Bongbong Marcos, Sara Aranita Marcos. Sara, Lisa pala. Binaliktad ko lang. Gusto ko kasing murahin si Sara Putang ina mo, Bongbong Marcos, Lisa Marcos.
Martin Romualdez. Naalala mo ba, Lisa Marcos? Putang ina mo, di ba? Ganon. So ngayon, sa tingin mo, si BBM, bibigyan pa niya ng pardon si Sara? Malamang sa maramang hindi na.